Magandang araw mga kaibigan. Ito po, may stock po tayo ng dark chocolate ngayon. Limited stock lang, kaya first come, first serve basis. Dito na kayo mag-text or magtawag sa cellphone number na ito. 0916900997. Okay, gusto kong magbigay ng reaksyon sa isang short video message ni PBBM na medyo na-high blood ako. Bakit ako na-high blood? Sige, panoorin muna natin sandali, then himay-himayin natin kung totoo ba itong sinasabi ng presidente. Politics should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person, certainly. Kung mamumulitika tayo dahil meron tayong gustong gawin, halimbawa, may isang tao gustong tumakbo, kahit na anong elective position, maging barangay captain, mayor, kung ano man, dapat naman, ang dahilan kung bakit sila tatakbo ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya ako tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita kong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita naghihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Sa palagay ko, yan ang tamang dahilan kung bakit isang tao ay papasok sa politika. And your interest in history is very, very, very important. Because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago, and the history that's being made now, all of this is important. We just have to realize that politics actually is a constant. Problem is, now with the technology that we have, mahirap talagang makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear, a principle that you will not compromise, so that you can help the people, so you can be of service to the people. Not to yourself, not to your party, not to your family, but for the people. So, yan po. Statements ni PBBM February 25. I don't know kung related ba ito sa anniversary ng EDSA Revolution. Yung sinasabi niya, politics is service to the people. It's not a service to one party or person. Agree. Dapat yun ang real politics. Kaya lang, ito po ang tanong sa presidente. Itong nangyayari ngayon, Mr. President, na People's Initiative, na ang dami nang nagre-reklamo. Multisectoral na, religious groups. Nauna, Roman Catholic, CBCP, 70 plus bishops, nagkaroon ng statement na paglapastangan yan sa konstitusyon. Hadlangan natin. Okay? Sumunod, ang National Council of Churches in the Philippines, mga evangelicals, Protestants. Then sumunod, ang Iglesia ni Cristo. So, and then, yun na, dalawang rally na, Davao Rally and Cebu Rally. Kampo ni PRRD. Binabatikos ang People's Initiative. Bakit? Kasi, lumalabas na ang gustong pagsilbihan ng People's Initiative yung isang party. Ano yung party? Yung Marcos. Anong meaning ng Marcos? Marcos, Araneta, Romualdez. Okay, ano yung O? Oligarchs, socialites, party, Marcos. Marcos, Araneta, Romualdez, coalition pala may C. Coalition of oligarchs and socialites. Yun po ang party na gustong pagsilbihan ng People's Initiative. So, anong mangyari pag magtagumpay ang People's Initiative? Nako, tatagal sa pwesto ang mga nakaupo ngayon.
Marcos Jr., mamaya mapunta kay Martin Romualdez, mamaya Prime Minister nito kasi ang gusto ng People's Initiative from presidential to parliamentary system. Ang Prime Minister po hindi binubutuhan ng mga tao. Ang namimili lang yung members of parliament. Kaya tatagal ang Romualdez Marcos na mamumuno pag nagtagumpay ang People's Initiative. Ano yan? Is it a service to the people or service to Marcos Araneta Romualdez family only? Ayan po ang tanong, Mr. President. Ano po ang ginagawa nyo? Nagkaroon na ba kayo ng pinatigil nyo na ba? Hindi pa. Kasi lumalabas, tuloy pa rin. Bakit? Kung si PRRD ang paniwalaan natin, sabi niya, gusto mo daw, sabi ni PRRD. Kaya pinapabayaan mo lang ang People's Initiative. Kaya yung sinasabi ng Mr. President na ito na service to the people, aywan ko. Hindi ka panipaniwala. Anong sabi niya? Pag tumakbo ang isang politiko sa isang political position, dapat ang purpose is tumulong. Correct. Kaya lang, mula nung umupo kayo na presidente, magto 2 years na, anong tulong na naramdaman ng nasa laylayan? Kasi kung tulong, baka marami na kayong natulungan, mga naipwesto. But ang nasa laylayan, mga mahirap, anong natulungan nyo na, Mr. President? Yung pangako nyo na 20 kilograms ang 20 pesos ang matag kilo ng bigas, natupad nyo na po ba? Kumusta ang presyo ng mga basic food commodities mula nung umupo kayo? Napababa nyo ba o na-maintain o tumaas? Yun po ang tanong na yung gusto nyong tumulong. Ano ba? Ito, sabi niya, nalulungkot ako. Pag nakikita ko ang mga pangyayari, masakit ang loob ko na nakitang naghirap ang Pilipino. Ang sarap pakinggan naman yun. Ang sarap pakinggan. Sana totoo. Kaya lang, ito ang tanong. Maalala nyo pa ba, Mr. President? 2022, kaupo nyo pa lang, if I'm not mistaken, September or October, nagkaroon ng bagyo, baha sa Northern Luzon. Maraming namatay, maraming nasalanta, ari-arian. Anong nangyari? Bigla kayong pumuslit sa bansa. Nagpunta kayo sa Singapore, nanood ng F1 car race. Yun po ba ang pagtulong na sinasabi niyo, Mr. President? Inulit nyo pa. Last year, 2023, I don't know kung anong buwan yun, September, November ba? Inulit nyo na naman. Nanood na naman ng car race. Ang tanong, magkano ang ticket ng bawat isa? Panonood nyo ng car race. Yung na-research ko is almost 500,000 pesos bawat ticket. Ilan kayong nanood? Kaninong pera yung pinambayad nyo ng F1 car race? Pera ninyo o pera ng taong bayan? Yun po ba yung masakit sa loob ko na nakikita naghihirap ang Pilipino? Tanong lang po, Mr. President. Totoo ba na nalulungkot kayo na nakikita na naghirap ang Pilipino? Nasubukan nyo po bang nagutom, Mr. President? I believe, hindi. Dahil lumaki kayo sa luho. Ano pa? Yung palaging party, palaging concert, palaging fashion show sa Malacanang. Yun po ba yung sabi na masakit ang loob nyo na nakikita naghihirap ang Pilipino? Ang sarap pong pakinggan ang inyong mga kataga. Okay, bigla niyang naisingit po ang history. Let's learn from history. Sabi niya, ano ang history natin? President Ferdinand Edralen Marcos Sr., one of the greatest presidents we ever had. I consider myself and my family Marcos loyalist. Natulungan kami ng Marcos Sr.
and the forever First Lady Imelda Marcos. Yun ang tunay na politics. Yung tambalang Ferdinand Marcos Sr. at tambalang Imelda Romualdez Marcos, tunay na politics yun. Yun ang serving the people. Akala ko, like father, like son, kaya binutuhan po kayo, sinuportahan ko kayo with that high expectation na kung anong ginawa ng Marcos Sr. noon, magagawa nyo rin. Anong nangyari? Golden years po ako, naranasan ko yung martial law years, yung Marcos Sr. years, naranasan ko golden years of Philippine politics kasi magaan ang buhay noon. Ngayon, sinasabi nyo, let's learn from history. Bakit hindi nyo gayahin ang ginawa ng inyong ama? Bakit ngayon ang daming nagre-reklamong Pilipino? Ako, bakit ito nagre-reklamo na ako? Kasi nakikita ko, iba ang nangyayari. Kaya, have you learned lessons from history? Ano ang sabi ni PRRD sa Davao Rally? Sana hindi kayo matulad sa iyong ama. Sana nga. You still have time, Mr. President. Ano ba? The problem is, may sinasabi siyang problema. The problem is, ang nakikita ko is weak leadership ng Pangulo. Kaya kung siya lang sana, kung walang nakikialam, I still believe sa capacity ng isang Marcos to lead and govern properly. Kasi nananalaytay sa dugo, Marcos Sr. to Marcos Jr. Ang problema, may ibang nakikialam. At yung nakikialam na yun, dalawang tao, yun ang nagpapagulo sa Philippine politics. Pakiusap lang, Mr. President, sana i-exert nyo ang pagiging presidente nyo. Dahil kayo po ang binutuhan, hindi yung ibang tao dyan. So, anong opinion ko? Itong sinasabi ng Pangulo, is he sincere? I'm sorry, wala akong makitang sinseridad. Katulad lang yung sona niya. Malapit na namang mag-sona. Anong sabi niya? Kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin. Bigas, isda, karne, gulay at iba sa pamamagitan ng kadiwa. Hindi ko makalimutan yun. Anong bumaba ang presyo na pataas ng pataas? Ano pa? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong nangyari ngayon? Makontrol nyo bang presyo pagtaas ng bigas? Pataas pa rin ang pataas eh. Magkano na ngayon? Halos 60 pesos per kilo na. Bakit? Kasi nandyan pa rin ang mga smugglers and hoarders na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin. So, sorry po, hindi ako naniniwala dito sa katagang ito ng Pangulo.